Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Mga followers ko, magandang gabi sa inyo. Ah, Real talk lang ho ito sa mga anak, at magulang. Minsan po nagtatanong ako sa sarili ko, dahil ako lang nag-alaga sa mga anak ko at nag-family planning kami mag-asawa para hindi dumami anak namin. Pero bakit ganun? Hinubog ko ang mga anak ko sa panalangin, sa pagsisimba. Kahit na yung panahon na nag-aaral sila, kapos-kapos kami mag-asawa. Sinisikap namin mag-asawa na mag-mall sila, ipag-mall sila, ipamili sila. Pinaaral sa magandang maayos na eskwelahan. Halos maubos na lahat ng ipon ng asawa ko kaya makapag-aral ng mga anak ko sa magandang eskwela, sa private pa. Pero habang tumatagal po ang panahon, nagkakaedad na yung mga anak natin, doon mo sila makikita talaga na mga nagbago ang mga ugali nila. Halimbawa na lang ho dito sa panganay ko. Oo, nung dalaga yung masungit na yan. Masungit na yan. Matigas ang ulo. Pero habang nagkakaedad siya, mula nagkapamilya siya at nagkakaedad siya, nahihirapan ako bilang nanay nag-alaga sa kanila. Nahihirapan akong unawain kung saan niya nakuha yung ganong ugali. Taon-taon, buwan-buwan, araw-araw, linggo-linggo, talagang masama ang loob ko sa kanya. Dahil napakatigas ng ulo talaga. Nag-abroad siya, hindi ganyan ang ugali niya. Lagi siyang mama. Mula nag-asawa siya, nagbago po ugali. Palasagot na, nag-iinsulto na ng kapwa. Ibig sabihin, kapag elementary lang natapos, sasabihin niya, ako college ako, 4 taon yung tinapos ko. Yung parang hindi siya marunong lumingon sa pinanggalingan. Kahit nag-aral sila ng magkapatid sa private school, mahirap pa rin kami. Dahil ginapang lang ng papa nila yung pampaaral nila sa college. Noong panahon ng mga high school, college sila, hindi sila nag-aaway ng kapatid. Pero nung nagkakaedad na, titulado na, nag-aaway na silang dalawang kapatid. Kaya minsan, guys, nagtataka ako talaga. Pag bago matulog, nagdarasal ako, nagtatanong sa sarili ko, saan ako nagkulang mag-alaga sa mga ito, sa dalawang kong anak? Bakit sila nag-aaway? Dati closeness sila hindi sila nag-aaway. Nagkaedad lang pareho, naging matapang na yung panganay ko, guys. Kaya ako mismo nanay niya, yung sagot-sagutin niya talaga, grabe. Kaya minsan, nag-aano na lang ako, bumubulong na lang ako sa sarili ko pag sinasagot niya ako. Pinaaral ka, inalagaan ka, nanganak ka, inalagaan ko anak mo dahil hindi mo kaya magpuyat. Bakit mo ako mamurahin? Diba? Bakit mo ako mamurahin? Kaya minsan, nagtatanong pa rin ako sa sarili ko. Siguro kung nung panahon na hindi nag-a-upload ng asawa ko, at dalawa kami ang alaga sa mga anak namin, hindi tatanda kung pangalan ko na sobrang matigas ng ulo. Ay, sobrang tigas ng ulo, guys. Kaya, pinapanalangin ko sa Diyos na
pag-uwi ng panganay ko, estilo ng galing niya. Dahil, paano kung pagdating ng araw hiwalayan siya ng bangko, saan siya pupulutin? Ayun, hindi na namin siya matutulungan dahil magkakaedad na rin kami ng papa niya. Kaya guys, sa mga anak, sa mga magulang, dapat respeto sa bawat isa. Ako nire-respeto ko ng mga anak, pero hindi ako nire-respeto ng mga anak ko. Kaya masama talaga ito sa panganay ko guys. Hindi siya nagpapakatanda sa kapatid niya. Kaya sumasagot na rin ang kapatid niya sa kanya, hindi siya ng kapatid. Umalis dito sa bahay din sa kapatid niya dahil iniiwasan na siya. Dahil may sariling bahay siya. Dito pa rin siya, lagi namamalagi sa bahay ng magulang niya. Kasi alam niya hindi ako dumadalaw sa kanila, kaya siya ay lagi pumupunta rito. Kaya lang, wala siyang disiplina sa sarili niya. Nagsasagot sa magulang na away ng kapatid. Kasi lagi na lang akong pag-iisip sa akong kulang sa panganay ko. Hindi naman akong naging survive namin sa kanya. Takot lang sa papa niya dahil papa niya talagang tigas ng ulo niya noon nasuntok siya. Kaya ako talagang guys, hindi ako talagang nananakit ng anak.